Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayan, welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, no? So, ito ho mga kababayan, meron akong isi-share sa inyo kasi sinasabi ho ng mga didiles na tatlong termino na daw si PBBM, tatlong termino na daw mga kababayan, ibig sabihin 9 years na daw ang ating Pangulo. Tatlong termino. Pero siguro nagkamali sa sobrang madali para siraan ng ating Pangulo, yung 3 years, ginawang tatlong termino. Diba? Sabi ho ng mga didiles yan, mga kababayan. So ito po mga kababayan, share ko lang po sa inyo, ito, no? Ang pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, at ipakita ko rin mamaya sa inyo ang mga proyekto na natatapos ng ating Pangulo, mga kababayan. Papakita ko mamaya sa inyo. So ito muna, unahin ko. Pabahay ng Administrasyon Marcos ay nakatuon sa kaligtasan at katatagan ng Pilipino. Di ba? Ganyan ang ating Pangulo. Talagang iniisip tayong mga Pilipino. Pero yung mga nasa kabila, hindi ho yan nakikita. Doon na lang tayo sa mga kababayan natin na naniniwala sa mga nagaganda na gagawa ng ating Pangulo. Kasi yung mga didilis ay wala na ho tayong pakialam dyan kasi yung baluktot po, tinutuwid ho ng mga didilis. No? Wala na ho tayong mangyayari dyan. Wala na ho tayong magagawa sa kanyang mga utak. No? Hindi na natin yan kayang ayusin kasi baluktot na po utak ng mga didilis ngayon. Yung magandang nagagawa, pinapangit na ho nila ngayon. Kaya wala na ho tayong magagawa dyan. Yung fake news, hindi daw fake news yun. Diba? Nilabas ang amo nila. Hindi daw fake news yun. Kahit nakikita na nila ang mali, fake news, yung pa rin paniniwala nila. Kaya wala na tayong magagawa sa mga utak deals. So dito na lang tayo sa ating administrasyon na walang ibang alam, kundi pagandahin, no, ang bawat buhay ng mga Pilipino. Okay. Tiniyak ng DSUD na ang pabahay program ni Pangulong Bongbong Marcos nakatuon sa pagtatayo ng matibay. Layunin nito ang magtayo ng ligtas na komunidad sa pamamagitan ng tamang urban planning o koordinasyon sa mga LGU. Sa kasalukuyan may 56 na proyekto at ilan sa mga ito ay na-turn over na sa mga benepisyaryo na nagpapatunay na tagumpay ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor. Diba? 56 at ang ilan yan ay talagang na-turnover na. At kami mismo napatunayan namin yan doon sa Cavite. Meron ho doon na turnover na napabahay at tinitirhan na ng mga kababayan natin sa Cavite, mga kababayan. Na-vlog na rin natin yon. Na-vlog natin yun mga kababayan at napakita ko natin yan sa ating YouTube channel. Doon tayo, kakabalik pa lang natin yun Kakabalik pa lang natin galing probinsya, 2023 ata yung mga kababayan. Kakabalik ko lang ng probinsya, doon po mga kababayan, na pakita ko po doon at kita ko mismo natin kung gaano kaganda ang pabahay ng ating Pangulo. Ang kinagandaan kasi sa pabahay ng ating Pangulo, talagang style kondo ang pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ito, meron akong ipapakita sa inyo para maniwala kayo. Ayan Tingnan nyo yan Ayan, pabahay ng ating Pangulo. Diba napakaganda? Style kondo nga ito mga kababayan. At hindi lang ho yan mga kababayan Yung pabahay ng ating Pangulo, hindi ho yan sa gilid ng bundok o nasa gitna ng bundok. Diba? Nandito ho yan, malapit lang sa Maynila. Diba? Merong Malabon, meron sa Quezon City. So mamaya papakita ko sa inyo yung sa Malabon at sa Quezon City. Pero ito mga kababayan, tingnan nyo, napakaganda ng pabahay ng ating Pangulo, diba? Style condo siya mga kababayan. At tingnan nyo naman yung nakapalibot. Diba? Mga bahay, nakapalibot, diba? Hindi ho bundok ang nakapalibot o mga kahoy. Hindi katulad ng pabahay ng last admin, makikita natin, ngayon, damo na ang nakatira. Tinitirahan na ng damo. Sino pa kayang titira doon mga kababayan? Kasi nasa gilid ng bundok nasa gitna. Diba? At malayo sa trabaho. Ako kukuha ako ng bahay sa pabahay ng admin, mga kababayan.
Tapos iwanan mo yung pamilya mo doon, nasa gilid ng bundok. Delikado yun. Ha? Huwag na. Dito na lang kami manirahan sa Maynila. Eh, di bali mag-OPA na lang ako. Pero ngayon sa kay PBBM, merong Malabon, merong Maynila. So malapit lang, no? Maynila, Malabon, tapos meron pa sa Quezon City. Di ba? Oh, sa Cavite, meron din. Mga kababayan, at hindi lang yan. Buong Pilipinas po ay merong pinapatayong pabahay ang ating Pangulo. Meron sa Mindanao. Diba? Meron sa Mindanao, mga kababayan. Buong Pilipinas po yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Diba? So, ayan, nakikita nyo. Ayan, mukhang ito po ay sa Malabon, mga kababayan. Diba? So, sabi ng iba, picture lang yan, tapos na yan. Pwede nyo pong bisitahin, pwede nyo pong puntahan ang Malabon. Diba? Pwede nyo pong puntahan ang Malabon City, mga kababayan, para makita nyo po ang pabahay ng admin. Oh, hindi lang ho sa amin, kasi alam, yan yung sinasabi ko sa inyo, alam ko naman na hindi kayo maniniwala, kahit sabihin na namin yan, o hindi pa rin kayo maniniwala. So, ayan o. Ito po, mga kababayan, may video din ho ito. Pwede nyo pong puntahan kay Janico. No, YouTube channel ni Janico. Nakikita nyo yan. Ayan o. Pabahay ng ating admin sa Malabon. Ganito kaganda. Ayan. Tingnan nyo. Yan. Nakikita nyo po dyan sa ating screen. Diba? O, pasensya na kayo kasi wala tayong laptop. Cellphone lang muna tayo, mga kababayan. Mag-iipon pa tayo para dun sa laptop. Kasi nakikita ko sa mga commentator, laptop lang. Nakikita na kagad sa screen. So, dun mo na makikita. So, sa atin wala ganun. Kailangan pa natin gumamit ng isang cellphone para lang ma-explain at maipakita sa inyo. No? So, ayan ha, mga kababayan, kitang-kita, may mga sasakyan pa, oh. Ibig sabihin, tapos na yan, mga kababayan. Pwede nyo bisitahin kung ayaw nyo maniwala, sa Malabon yan. Malabon, mga kababayan. Pwede nyo pupuntahan para kayo mismo alam nyo yung totoo. Ayan, nakapalibot, bahay. Yun yung kanina yung pinakita ko. Kasi, makikita natin, pinaikutan siya ng mga bahay. So, ibig sabihin yan, mga kababayan, no? Hindi siya yung nasa gilid siya ng bundok. Hindi siya nasa gilid lang ng bundok na puro kahoy, puro damo ang nakapalibot. Ang pabahay ng ating Pangulo, malapit lang sa Maynila, Metro Maynila, no? Malapit lang. Kaya kung ikaw nagtatrabaho sa Maynila, kaya mong umuwi. Kasi malapit lang, kababayan, di ba? Yan ha, pwede nyo puntahan yan para maniwala kayo. May video ko yan, drone shot po ni Janico. Pero may YouTube channel po si Janico, pwede nyo pong puntahan yan. May YouTube channel yan. No? Ito pa, meron pa rito. Quezon City naman. Ayan. Sa Quezon City naman ito, mga kababayan. Tingnan nyo. PBBM Housing sa Quezon City. Ayan, oh. Tingnan nyo yan, oh. Diba? Ayan. Daming bahay, diba? Quezon City yan, mga kababayan. So, dito lang sa Metro Manila, Maynila lang talaga. Kinagandahan dito. Kasi kung may trabaho ka dito sa Maynila, dito ka na uuwi. Mga kababayan, sa pabahay ni PBBM. Diba? Ang kinagandahan kasi style condo siya. Style condo yung pabahay ng ating Pangulo. Saka nilalagay talaga sa hindi bahain ng pabahay ng ating Pangulo. Diba? Hindi pa matakaw sa space. Hindi katulad ng pabahay ng past admin, diba? Ang pabahay niya. Ito, hindi matakaw sa space. Diba? Kasi ano siya, ilang floor sa mga kababayan, marami kang maitatayo. Style condo kasi yung ginawa ng ating Pangulo. Yun ang kinagandahan, mga kababayan. Ayan ha, sa Quezon City yan, mga kababayan ha. Baka sasabihin nyo na naman, walang proyekto. Sa loob ng 3 termino daw. Kasi meron nagkomento dito, mga kababayan. Sabi niya dito, 3 termino daw si BBM, wala pa rin daw proyekto, mga kababayan. Eto, ayan, tingnan nyo. Saka 3 termino na si BBM, wala pa rin proyekto na nagagawa sa Pinas. At ito pa yung malakas, hindi na presidente, si PRRD, siya pa rin yung nasisikat. Oo nga, nasisikat siya sa paggawa ng fake news. Diba? Totoo yan. Sumisikat siya sa paggawa ng fake news sa admin. Diba? Wala daw proyekto ang ating Pangulo. Mamaya ipapakita ko sa iyo mga proyekto ng ating Pangulo na sa loob ng kanyang 3 years, may natapos ang proyekto. At napapakinabangan na ng sambayan ng Pilipino. 3 termino, ibig sabihin 9 years, mga kababayan, 3 termino daw ni PBBM. Diba, sabi niya, 3 termino daw si PBBM. Sa kakamadali niya siguro, ang 3 years, ginawang 3 termino.
So sa sobrang pagmamadali para lang mai-post, para maisira ang PBBM, nagkamali. Di ba? Eto naman, napunta naman natin yung sinasabi niya na wala daw pabahay, wala daw proyekto ang ating Pangulo. Eto naman mga kababayan, pwede din nila bisitahin ito para maniwala sila o hindi nila sabihin na fake news tayo. Kasi lagi nilang sinasabi na fake news daw tayo, mga kababayan. Ayan. Ayan. Kalsada. Ayan. Ayan, Kalsada. Enhanced Transport in Alicia, Zamboanga City. Sibugay. Zamboanga, Sibugay. Zamboanga, Sibugay yan. Kalsada, mga kababayan, ha. Ito naman, flood control. Flood control sa Katanawaan, Quezon Province. Ayan na, mga didilis, ha. Ayan. Pinapakita ko lang sa inyo. Ito naman, flood control project. Safeguard agricultural lands and Maragusan, Davao de Oro. O Davao. Nakikita nyo mga proyekto ng ating Pangulo, hindi lang kung saan lugar lang siya nakatira, kundi buong Pilipinas. Kasi baka mamaya sabihin ng mga didilis, punta kayo ng Davao, napakaganda dito. Ginawa ni Duterte dito sa Davao, napakaganda. Di sa Davao lang pala nagpresidente yung amo nyo, hindi sa buong Pilipinas. So ayan, si PBBM, buong Pilipinas po mga kababayan. Nakikita natin yung mga proyekto niya. Diba? Ayan. Maragusan, Davao de Oro. Ayan mga kababayan, nakikita nyo naman. Ayan po ay post ng DPWH natin. Pwede nyo pupuntahan po sa Facebook page ng DPWH, mga kababayan. Pwede nyo pupuntahan yan. Diba? Yung sinasabi ninyo na walang project ang ating Pangulong Bongbong Marcos, maraming project po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ayaw nyo lang kasing paniwalaan at ayaw nyo lang tingnan ang mga proyekto na nagagawa ni PBBM dito sa bansa. Kasi hindi ko alam kung ano ba talagang gusto nyo mangyari. O doon kayo naniwala sa mga paninira na ginagawa nila sa ating Pangulo. Diba? Ito pa, mga kababayan. Yan. Yan, nakikita nyo yan. Flood control. Rainforest City and Katanawaan, Quezon Province. Yan, binanggit ko na ata yung kanina. Diba? Meron pa dito, mga kababayan. Ito, kalsada. Kalsada naman, yung road to market. Market road ni PBBM, mga kababayan. Sa Iloilo. Ayan, Sa Iloilo yan, mga kababayan, yan. Sa Iloilo yan. Kalsada, flood control, diba? So, hindi lang ho dito sa Maynila o kung saan nakatira ang ating Pangulo, kundi talagang buong Pilipinas ho ay pinapagawan ng mga proyekto ng ating Pangulo. Ayan, flood control pa. Flood control yan sa Iloilo naman yan, mga kababayan. Inulit ko ito para makita ng mga kababayan natin, mga kababayan, kasi baka mamaya napipikis na naman kayo ng mga didiles na walang proyekto ang ating Pangulo. So, pinapakita ko ito sa inyo, mga kababayan, para alam nyo ninyo. Pwede nyo alamin ng totoo. Kung maniwala kayo sa akin, hindi salamat. Pero kung ayaw nyo maniwala, alamin nyo yung totoo para makita nyo talaga, mga kababayan. Hindi lang sa aming mga vlogger, kundi kayo mismo alamin nyo yung totoo. Ito pa, Ayan, nakikita nyo? Flood protection ang Tuguegarao City, Cagayan. Kita nyo, mga kababayan? Ito naman, Marcos Admin Flood Mitigation Structure Benefits Riverside Communities in Zamboanga City. Zamboanga City, Danao. Diba? Marami pa, mga kababayan. At pwede nyo pupuntahan yan, mga kababayan, yung mga sinabi kong lugar. Ayan pa, kita nyo to? Flood control under PBBM admin, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija. Napakarami ng binanggit natin ng mga proyekto na napapakinabangan yan. Tapos na yan. Napapakinabangan na ng mga tao yan. At nagamit na rin yan nung magkaroon ng mga disaster, baha. Nagagamit na, mga kababayan. So, anong sinasabi nyo na walang proyekto ang admin? Anong sinasabi ninyo na walang nagagawa ang admin dito sa bansa? Diba? Nagkamali pa, 3 termino. Kahit 3 taon pa lang ang ating Pangulo, diba? Sobrang madali para makapanira, yun, nagkakamali. Diba? So yun po, mga kababayan, maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. Thank you. God bless po sa inyo lahat. Thank you.